Oh, ito. Pag-usapan natin guys itong si Madam VP. Kasi guys, ito lang yung napapansin ko ha. 'Di ba lagi siyang no comment sa issue ng West Philippine Sea, kung saan nga recent na nangyari, 'di ba, na inagawan tayo ng pagkain, kinuha ng mga tsekwa. Tahimik, again and again and again. Itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Usual naman talaga yan, wala nang bago. Natahimik itong si Inday sa issue ng West Philippine Sea. Pero, ito yung nakakapagtaka guys. Kasi nakikita nyo tong balitang to. Yan. Ano yung nakalagay dyan sa sa balitang yan? Which is 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Di ba kilala yung mga Duterte na talagang kalaban nila ang droga? Kilala yung mga Duterte na ayaw sa droga. Kilala ang Davao na isang malinis daw na lugar. Kilala din daw ang Davao na parang drug-free kung tawagin nila, at grabe sila magmalaki na ang Davao ay super linis. Pero bakit sa issue na to, tahimik ka? No comment ka na nga palagi sa issue ng West Philippine Sea Pati ba naman dito? Sa 37 Davao City employees dismissed after testing positive for illegal drugs, sa mga trabahante ninyo, sa City Hall ninyo, na mga nagpositibo sa droga, abay bakit tahimik ka? Bakit wala kang comment? Hindi mo man lang kinundina? Pwede ka namang magsabi na hindi ko kinukundina yung mga ganyang klaseng bagay, mapanagot, ang may pananagutan, hindi natin ito tolerate, yung mga ganyan. Pwede ka sanang mag-comment ng ganun kahit sa maiksing statement man lang, para pagsuporta na ikaw ay sinusuportahan mo yung drug war campaign ng ating presidente. Wala guys Hindi din nag-comment. Ano ibig sabihin yan? So baka may katotohanan nga yung sinabi ni Marojas noong taong 2016 na itong Davao City ay talagang highly infested sa ipinagbabawal na gamot. May katotohanan ba yon? Ako'y nagtatanong lamang. Yung mga statement ni Arturo Las Cañas, ni Edgar Matubato, may katotohanan ba yon? Ako'y nagtatanong lamang. Kasi 'di ba grabe kayo kung makapagmalaki sa lugar ninyo na talagang parang tila baga banal na na lugar, holy land ang lugar ninyo. 'Di ba? Grabe yung pondo. Talagang umuulan kayo sa pera. May mga intelligence funds. Tapos malalaman namin yung Davao sa City Hall pa mismo, guys. Trabahante ninyo positibo sa ipinagbabawal na gamot. Tapos ang malala dito, tahimik ka sa issue. Bakit ka nananahimik sa issue? Play safe ba? Dahil sa bumababa ng survey mo, kaya hindi ka na nag-iingay? Bababa talaga yung survey mo dahil unang-una, hindi naman maayos yung trabaho mo. DepEd Secretary ka, hindi mo nga magampanan ng maayos ang pagiging DepEd Secretary mo, di ba? Vice President ka, hindi mo din nagagampanan ng maayos ang pagiging VP mo. So ano ine-expect mo? Tataas yung survey mo? Pwedeng tumaas yan kung gagamitan nyo ng black magic. Pero kung punto por punto lang, abay, wala ka nang iaangat. Down ka na Diba kahit man lang sa mga ganitong paraan para umangat, yung survey mo, magkomento ka man lang, magtrabaho ka, kahit konti, hindi mo man lang magawa. Recently, ano yung nangyari? Nung inaprubahan po ni President Marcos yung dagdag allowance sa ating mga kapulisan. Parang talagang isinabatas na po. Ganap na nabatas yung kabalikat sa pagpupuruak na ikaw ay DepEd Secretary na dapat sana supposedly nandun yung presensya mo. Pero nandun ka? Wala. Kasi pinggitera ka Gusto mo ikaw lang talaga yung above the law. Ikaw lang yung sikat. Ikaw lang yung binibigyan ng ng papuri. Ganun ba? Grabe ka na grabe ka na Vice President. Sa totoo lang guys, hindi ko na talaga masikmura itong ginagawa ng ating Vice Presidente. Dahil ang dami niya ng mga issue
na hindi sinasagot. Laging tahimik, kung minsan delayed pa. 'Di ba? Yung issue niya doon kay sa mga nagkaso sa kanya ukol sa paggasta ng pera ng taong bayan, yung 125 million confidential funds within 11 days. Nung December pa siya pinapasagot. Ilang buwan ang dumaan? 6 na buwan. Mayo, tapos hinihiling niya na ipabasura ang petisyon. Ano 'yun? 'Di ba? Nakakainis. Kaya sino yung susuporta sa'yo ng ganyan? Kung mismong yung trabaho mo ay hindi mo ginagawa ng maayos. Tapos kitang-kita din na tamad ka. Dito nga lang sa issue ng kapatid mo eh. 'Di ba? Tahimik ka din. Ano yun? Sila lang yung ginagawa mong panangga. Tapos ngayon na silang ang bihado, tahimik ka. Hindi mo din pinapagtanggol. Kasi ano yung issue ni Baste? Gumagamit daw kuno ng di umano'y pulburon. Meron din naman tayong picture na ipinakita. Nasaan na ba yun? Napin ko nga. O ito. Hindi mo man lang may pagtanggol yung kapatid mo? Hindi mo man lang pwedeng sabihin na hindi yun totoo. Hindi ka man lang buboses? Tapos yung tinitira ka, sinasapul nila lahat ng bala na tumatama sa'yo. Tapos sila na ngayon ay tinitira. Hindi ka man lang nagko-comment. Bakit? Totoo. 'Di ba? Minsan kasi guys, silent means yes. Totoo ba to? Ako'y nagtatanong lamang. Totoo ba to na yung kapatid mo ay sumisingot? Ha? Totoo ba yan? Kung kaya't hindi ka din makapag-comment sa 37 employees na nagtatrabaho dyan sa City Hall ninyo na mga nagpositibo sa illegal na droga. Hindi ka makapag-comment kasi yung kapatid mo allegedly pasimuno din. Sumisingot, 'di ba? Nagpupulburon din. Kaya hindi ka makapag-comment? Ha? Play safe? Ay nako, hindi. Ang dami mong tinahimikan na issue. Sana tumahimik ka na din sa pagiging VP. Mag-resign ka na lang. Kahit maging DepEd Secretary, tumahimik ka, mag-resign ka na lang din. Kasi hindi worth it yung binibigay sa'yo ng sweldo ng taong bayan. Tama ba ako, guys? Taxpayer kami. Magrereklamo kami, malamang sa alamang. Kami nagpapasweldo sa'yo, tapos yung trabaho mo hindi worth it. Anak ng tekwang. Anak ng kalabaw yan. Di ba guys? Tahimik ka na nga sa mga ginagawang improvement ng ating presidente. Tahimik ka pa sa issue mo. Pati ba naman sa illegal na droga? Na kung saan dyan nakatatak yung pangalan ninyo na I hate drugs. Tahimik ka din. Ay. Ano yan? Protector? Sana itukhang nyo din, no? Kagaya ng pangtukhang nyo sa umigit kumulang 30,000 estimated na mga natigibumbong nung panahon ng ama mo. Tahimik eh. No comment. Awit. Grabe na yung kaudasan ninyo. Grabe na. Grabe na talaga guys. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.